iniisip ko 2 oras pa naman yung hinanda kong preaching. Well, mga kapatid, hindi naman natin kailangang pahabain ang mga salita ng Diyos. Tulungan lang tayo na may bahagi ko yung kaisipan na inilagay niya sa akin. And then, loobin ng Diyos, tayo rin naman agad ay magtatapos. Okay? So, nag-iisip ako kung ano yung bagay. Actually, nagpe-pray ako sa Panginoon itong I think mula pa nung Tuesday o Wednesday ba yun, nung sinabi niya sa akin. Nananalangin ako sa Diyos, ano ang magandang maibahagi ko bilang encouragement. Pero, first time na sa dami ng preaching ko na nandito sa tablet, 90 plus na yata, 100. Walang inspirasyon na makuha about sa encouragement. At merong isang paksa na lagi akong doon dinadala after mag-pray, gumising ako ng madaling araw, at dito ako dinadala. So, I don't know kung bakit ito yung bagay na inilagay ng Panginoon, but isa lang yung aking desire na ito ay makadagdag sa inyo ng, kumbaga, sa paglago sa ating spiritual na buhay. Bagamat lagi kong sinasabi sa inyo, kailanman hindi tayo pinagkukulang ng Panginoon. Ang ating mahal na pastor ay patuloy na nakikita natin ang paggamit sa kanyang buhay. Kaya naman nais ko rin siyang i-invite sa amin para makinabang din kami. Hindi lang kayo. Okay? So, sa hindi pagpapahaba mga kapatid, hindi ko na kayo patatayuin. Buksan natin ating banal na kasulatan sa aklat ng unang Korinto, chapter 9, verses 24 to 27. Okay, mapagpalang hapon po sa lahat. Pamanin, nakalimutan kong bumati. 1 Corinthians chapter 9, verses 24 to 27. Okay, meron isang kaisipan dito na nais kong ituro sa inyo. Tulungan tayo ng Diyos. Ito ay very familiar verses, pero hayaan ninyo na ang Panginoon ang siyang mag-guide sa atin kung anong nais niyang ituro. Sabi dito, do you not know that those who run in a race all run, but only one receives the prize? Run in such a way that you may win. Everyone who competes in the games exercises self-control in all things. So they do it to obtain a perishable wreath, but we an imperishable. Therefore I run in such a way as not to run aimlessly. I box in such a way as to avoid hitting air. But I strictly discipline my body and make it my slave, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified. Diyos magpala ng kanyang salita. Hallelujah. Okay, so tulungan tayo sa ilang mga bagay na maibahagi ko ang kaisipan na inilagay sa akin ng Panginoon. Kung ating babalikan itong mga nakaraan, I think last month ay inulan tayo ng napakaraming ulan, sunod-sunod na mga pag-ulan, 2 bagyo ng mga sunod-sunod. At nung kami ay lumipat sa likod ng church, I have this kumbaga confidence na hindi na kami babahain. Kasi sabi ko, ang lugar ng Bulacan kasi church ay bundok yon. Pag tiningnan mo sa mapa, yung Malolos ay mababa. That is the reason pagpapunta sa amin, paakyat. So, mataas yun. And I have this, kumbaga, thinking na hindi kami babahain. But mga kapatid, nitong 2 sunod na ulan ay nakita ko yung ilog doon sa harap ng aming church ay umapaw din at mayroon at least 3 kapatiran ang binaha. At isa sa pinakadahilan ng pagbaha ay, of course, alam naman natin, ay ang talagang mga basura. Diba? So, nakita ko na kahit ang aming lugar is hindi na excuse pagdating sa baha. At napakaraming mga, bukod doon sa kangkong, ay yung mga basura talaga na dumami at yun ang nag-cause ng flooding. At inabot ang ilang mga kapatiran. At habang ako ay nagbubulay-bulay mga kapatid, I just realized na isa talaga sa pinakadahilan ng mga ganitong mga karanasan natin ay ang kakulangan sa disiplina ng mga tao. At gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid na ang
pagkakaroon natin ng disiplina sa sarili ay isang napakahalagang bagay. Kung paano ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng disiplina, of course, I believe with all my heart, God's discipline us. Tama ba? Ang Diyos ay nagdidisiplina sa atin. At yan ay bahagi ng kanyang paglingap sa buhay natin because God cares for us. Ba? Ang isang kasalanan na hindi naaaksyonan ay maghahantong ito sa isang buhay na hindi ninanais ng Diyos sa atin. At hindi yan ang buhay na hindi natuturuan ay namimiss natin ang mga blessings din naman na inihanda ng Diyos sa buhay natin. And that is why sa hapong ito mga kapatid ay nais kong magturo ng isang simple lamang na kaisipan patungkol sa self-discipline. Hindi naman ako manenermon. Meron tayong pastor. Magtuturo lang ako ng ilang mga bagay mga kapatid. The Bible says, I am holy for I am holy. Alam nyo ba ang isang kalagayang banal, hindi ito na-achieve ng isang overnight lang. Would you agree? Hindi ito na-overcome ng isang araw lamang. And in fact, ang pagkakaroon ng disiplina sa sarili, kung babalikan ko yung salitang discipline, enkrasia, ang kanyang root word ay krat, which means power or lordship. Power or lordship. So pag sinabi nating self-discipline, okay, ito yung pag-exercise natin o exercise power over oneself. Yung ability o kakayanan natin kung paano natin i-under control ang ating mga sarili. Yung ating desire, yung ating thoughts, yung ating action, yung ating pananalita, yun ay malaking bahagi ang pagkakaroon ng disiplina sa sarili. Naisip ko si Pablo, sa panahon nung isinulat niya ang mga talatang ito, walang masyadong entertainment sa kanila. Hindi ko alam kung ano yung entertainment sa panahon nila maliban sa Olympic. Kung di nagkakamali, may Olympic na sa panahon nila. So, pero dito, itinuturo niya ang pagkakaroon ng disiplina sa kanyang sarili. How much more sa ating panahon ngayon? Gaano kaya dapat yung ating pagdidisiplina sa dami ng mga entertainments sa ating panahon? Diba? Napakaraming entertainment. But I want you to know, brothers and sisters, na ang pagdidisiplina is not just all about pagkakaroon ng self-control sa mga entertainment, but alam nyo ba, kahit sa pagkain, kailangan ng disiplina, pagtulog, tama ba? Pagkain, pagtulog, ano pa? Sa anumang mga bagay ay kailangan ng disiplina. At alam nyo ba, kahit sa ating mga pananalangin, kailangan nating matutunan ang disiplina? Kahit sa ating, saan man tayo, lalo na kung may kinalaman sa Panginoon, for sure, nararanasan nyo sa panahon ng inyong pananalangin, nananalangin ka, may pumapasok pa na kung ano-anong iniisip nyo. Tama ba? At kapag ito ay napapadalas na nagiging habit natin, then ibig sabihin ay kailangan natin matutunan ang pagkakaroon ng disiplina sa ating sarili. Gaano nga ba ito kahalaga? So, ito ay pagtuturo. For the first time, di ako sisigaw lagi sa inyo. Okay, so gaano ito kahalaga, brothers and sisters? Well, una, ang self-discipline, isa itong bagay na hindi masyado nabibigyan ng pansin. Bakit? Kasi maraming nag-iisip, kahit mga Kristiyano, akala nila ito ay hindi isang issue sa pagiging Kristiyano. But listen mga kapatid, alam nyo ba, ang kawalan ng disiplina ng isang Kristiyano ay pwedeng magdala sa atin sa kasalanan? Ang kawalan ng disiplina ng mga Kristiyano ay pwedeng magdala sa atin sa kapahamakan. Si Samson, kilala natin. Isa sa dahilan kung bakit siya ay napahamak, yung hindi niya pagpigil kay Delilah. Sinabi, alam niya na hindi dapat
pumapasok doon sa isang kalagayan na hindi naayon sa kanyang kalooban, pero hindi niya kayang magpigil. And therefore, siya ay napahamak. At ang isa sa nagiging problema, mga kapatid, ng mga Kristiyano o kahit ng mga tao, I would say, kapag dinidisiplina na tayo, minsan ang tao, siya na yung nagkamali, siya na yung dinidisiplina, siya pa yung, siya pa yung masama ang loob, siya pa yung galit. Kaya mga kabataan, di ba, sa mga nanay, minsan, yung anak natin, pag nagkamali, sila pa itong walang ganang kumain, sila pa itong nagkukulong sa kwarto, sila pa itong hindi namamansin, sila naman yung nagkamali. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Minsan, kapag hindi natin napapansin hindi natin na-exercise ang self-discipline, nagbi-build ito ng wall. And that is the reason may salita ng Diyos. Ano ang purpose ng salita ng Diyos? Kapag may mga kuta na itinatayong kaaway, mga walls, ang salita ng Diyos ay gumigiba. At alam niyo mga kapatid, ang isa sa pinaka-last line of defense ng kaaway, ng mga Kristiyanong dinidisiplina, pride. Ito yung pinaka-wall nila, ito na lang yung natitira. But brothers and sisters, sabi sa Ecclesiastes, may panahon ng pagtatayo, may panahon ng paggiba. Hindi ba natin napapansin, lalo na nung tayo mga bago pa rito, bakit ang mga pangangaral parang tusok lagi sa atin? Parang lagi tayong sa pool, parang ako lagi pinapatamaan. Bakit? Kasi ang salita ng Diyos ay gumigiba ng mga maling mga ugali, maling mga gawain. Pero bakit pag dumatay ang panahon, parehong salita, parehong talata, pero hindi na ito nagbibigay sa iyo ng parang offense, kundi nagbibigay sa iyo ng build up lalo at may pagpapasalamat ka pa kasi na-overcome mo na. So anong ibig ko sabihin, mga kapatid? Ang pagkakaroon ng self-discipline ay napakalaga sa mga Kristiyano. At minsan namimiss ito dahil iniisip nila hindi naman kasalanan. Naalala ko si Pastor Jonathan, gamitin ko si Pastor Jonathan. Baguhan pa ako noon, way back 2009. Nagbakasyon kami sa Iba, Zambales. Kasama ko si Sister Daisy, baptized na siya yun, asawa ko. And then si Allen, hindi pa baptized noon, nagpunta kami sa trabaho niya. Bakasyon kami. Inabot kami ng Sabado. At nung uuwi na kami, wala kaming masakyan. At in short, hindi kami naka-charge pagka Sunday. Okay lang naman kasi once lang naman. But the following Sunday, nangaral si Pastor Joe at hindi ko makakalimutan, sabi niya, wag na kayong magbabakasyon sa panahon ng gawain. Pakiramdam ko, malulusaw ako, sabi ko, walang iba rito ako talaga. Pakiramdam ko, uminit yung dito ko, nagtingin na, but you know mga kapatid, I just realized, the Word of God really rebukes us. Yan ang trabaho ng salita ng Diyos. Nagpapaalala, nagsasaway. And because God cares for us, naniniwala ko ang mga pagpapaalala ng salita ng Diyos, ang mga pagtuturo at pagsaway, ay hindi magdadala sa atin sa paglayo sa gawain. Kaya nung marinig ko yun, sabi ko, wala naman ako may kakatwiran. Hindi naman intensyon ni pastor yun. Pero kung ang Diyos ay naginamit ang ating mahal na pastor, mabitawan yun. For sure, hindi niya naman ako sasadyain paringgan. But I believe it is intended for me. So anong ibig sabihin, brothers and sisters? Naniniwala ako na isa sa pinakamahalagang bagay na dapat nating makita bilang mga Kristiyano ay ang pag-exercise o pagkakaroon natin ng self-discipline sa ating mga buhay. Kapag gaano kalaga, sabi ko, una, pwede magdala ito sa kasalanan pag hindi natin nabantayan. Pangalawa, ang kawalan ng disiplina ng isang Kristiyano ay pwedeng magdala sa atin sa pag-disrespect. Diba? Kapag hindi tayo nagiging aware sa mga hindi natin na didisiplina ang ating sarili, alam niyo ba na pwede nating ma-disrespect ang sino man? Pangatlo,
Sabi rito ni Paul, kapag hindi niya nadisiplina ang kanyang sarili, anong sabi niya? I myself found disqualified. Ano kayang ibig sabihin dito ni Paul? Brothers and sisters, marami sa mga kalagayan ng mga Kristiyano ngayon, yung kanilang mga nararanasan mga restlessness, yung mga unstable na mga kalagayan, mga kapatid, pwede nating tingnan ito, i-trace. At isa sa pinaka-reason ay ang undisciplined way of life. Yung hindi natin na-disiplina ang paraan ng ating pamumuhay. Naalala ko nung ako ay mayroong trabaho pa, at maganda yung kita. Pag ako ay nag-grocery, yung asawa ko, lagi niyang may lista. Ewan kung alam niyo yan. Kasi ang mga nanay, very ano yan eh. Anong tawag dyan? Particular sa kailangan. Pag wala sa listahan, hindi. Ako naman, medyo wala sa ano. Kung anong makita, lagay. At yung asawa ko nagreklamo sa isip ko, gusto ko yan eh. Wala namang masama sa bagay na yon. Pero ang punto ko lang, ibig ko sabihin mga kapatid ay, sometimes, kailangan nating umabot sa panahon kung kailan tayo magsabi ng enough. Sometimes we need to learn kung kailan sabing tigil na. At isa sa napapansin ko kahit sa mga kabataan, ay ang hirap silang disiplinahin araw ng Sabado, maagang matulog. Sabi nga na isang kapatiran sa amin, kung kailan Sabado, saka ako hindi makatulog. Sabi ko, bakit di ka makatulog? Ewan ko nga, kung ano-ano nang ginawa ko sa cellphone ko. Browse na ko, okay. Kung ano-ano nang ginawa niya sa cellphone niya, kaya hindi siya, para daw makatulog siya. At sabi ko, minsan mga kapatid, hindi natin napapansin na minsan kailangan nating matutunan ang disiplinahin ng ating sarili. At ito yung bagay na gustong ituro sa atin ng ating lingkod na si Apostle Pablo. Bakit? Kasi sabi niya, baka masumpungan ko ang aking sarili na ma-disqualify. Sa panahon ng mga adversity, sa panahon ng mga pinagdadaanan natin, mga kapatid, isa sa mga susi kung bakit itong mga Kristiyano na pinalago sa biyaya ng Diyos ay na-overcome ang mga obstacles, it's because they have this self-discipline. Alam nyo, kahit sa panahon ng pagsubok, kailangan mong matutunan sarili mong disiplinahin ito. Sa panahon ng mga problema. Kasi pag hindi, pag nagpanik ka, anong pwede mangyari? Humakbang, hindi ayon sa leading ng Diyos, ayon sa ating nais. Kaya sabi sa aklat ng Psalms, sa panahon ng pagsubok, kailangan ng calmness in the spirit. Kailangan maging mahinahon. At mga kapatid, ang pagiging mahinahon ay hindi ito isang inborn. Nade-develop din ito. Hindi automatic pag pinanganak ka, tahimik ka. Mayroon itong society na pinagmumulan. At ang pagiging calm sa panahon ng problema, ito ay na-develop. At naniniwala ko mga kapatid, itong self-discipline, bagamat tinignan ko ito, ang meaning nila dito ng self-discipline ay skill. Pastor Joe, ayaw ko kung ano mo. It's a kind of skill. Well, I would agree na pwede itong maging skill. Pero sa kabilang banda, nakita ko ang isa sa nakikita ko ang self-discipline is a kind of trait, or I would say, sa binasa ko ay isang character. Ipakita ko yung kaibaan nito mamaya mga kapatid. But bago ko yung bigyan, since ito ay simpleng pagtuturo lang mga kapatid, isa sa nakita ko sa mga Kristiyanong pinalago ng Diyos, madisiplina sa kanilang buhay Kristiyano. They know kailan sila magsasalita. Alam nila kung kailan sila hahakbang. Di ba? Alam nila kung kailan nila dapat pasukan ang mga bagay. Marunong silang maghantay. At alam niyo mga kapatid, isa sa pinakamahirap disiplinahin yung maghantay. Kasi talaga naman yung inip, nandoon. At isa sa makikita natin sa mga Kristiyanong malago,
Sila itong mas efficient pagdating sa gawain ng Diyos. Pagdating sa paggamit sa kaharian ng Diyos, sila itong mas effective. Hindi tayo kumukuha ng mga, di ba? Hindi natin, bago patayuin, sinisikap natin na sila ay matrain, lumago. Di ba? Matutong disiplinahin. Kung dadali natin sa mga musician, I was looking with them, naniniwala ako mga kapatid, yes, andun ang talent. O sabihin na natin yung kanilang skills, andun yung kanilang paglalaan ng oras. Pero hindi, naniniwala ko, bago nila narating ang kanilang kalagayan na yan, nandoon ang pagdidisiplina sa sarili. Naniniwala ako na ang isang disciplined Christian, sa panahon na sila ay mayroong, halimbawa lang, minsan ang iniisip na iba, okay, practice lang naman yan. Okay naman siguro, minsan hindi pumunta, o di kaya, okay naman siguro, mamaya na, mga 6:00. Pero naniniwala ko, ang isang disiplinadong Kristiyano, he knows how to discipline himself. Pag sinabing panahon ng pag-uusap, panahon ng kanilang practice, gagawin niya ang bagay sa kanya. Hindi niya hayaan. Bakit? Kasi may kinalaman ito sa gusto mong marating. Si Paul, mayroon siyang nais marating. At dahil nais siyang marating, dinidisiplina niya ang kanyang sarili. Kaya hindi naman uhusay ang mga yan kung walang disiplina. Tama ba? Hindi yan basta-basta. Malamang maraming beses nakarinig ng rebuke ng mga salita ng Diyos, pagpapaalala ng magulang, ng inyong mahal na pastor, pagpapaalala ng kanilang leader. Lahat ng yun ay natututunan nila. At hanggang sa matutunan nilang disiplinahin din ang kanilang sarili. Discipline, I believe with all my heart, brothers and sisters, is not just a simple thing. Listen. It reflects us being a Christian. Nagre-reflect ito sa atin bilang Kristiyano. Kung paano ka kumilos, paano ka gumawa, ito ay nagre-reflect sa atin. And that is the reason, mga kapatid, kung bakit narinig ko kayo na nung sinabi, nung kayo ay pumunta rito, walang nagpilit sa inyong magpuri. Walang nagpilit sa inyo na pumunta rito. Sabi ko nga rin sa church, kung meron sa inyo rito pinilit na pumunta rito, magsalita. Bakit? Kasi kapag pinipilit tayo, darating ang panahon, magsasawa ka rin, mawawala ka rin. Pero alam niyo, yung mga nagpupunta rito, nagmamahal sa Panginoon. They develop this kind of passion sa Panginoon. Yung gusto niyang makapagpuri, gusto niyang makapakinig ng salita ng Diyos. Mga kapatid, ang isang inalimbawa rito ang boxing. Alam niyo mga kapatid, ang isang kagaya nila Manny Pacquiao, they have love sa boxing. Hindi nila ma-achieve ang isang kalagayan kung dahil gusto lang nila, gaya-gaya lang, nakita lang nila. Hindi, mayroon itong pag-ibig. Naniniwala ko mga kapatid, ang isang Kristiyanong nagmamahal sa Panginoon, he disciplined himself. Diba? Self-discipline is very important. Kaya sabi rito ni Paul, gaano ito ka-important? Sabi ni Paul sa verse 24, sa last verse, sabi niya, baka ma-disqualified ako. Bakit? Kaya sabi niya sa verse 24, do you not know that those who run in a race, all run, but only one receive the prize? Run in such a way that you may win. Now, here, mapapansin natin mga kapatid, inalimbawa ni Paul sa isang takbuhin. Di ba? Nasabi niya rito, ang mga tumatakbo ay nagsisikap mawin ang isang prize. At alam niyo, yung panahon ng Olympic, di ba? Maraming ang tawag diyan, tumatakbo pero isa lang yung mananalo. Alam naman natin yun. Just to win for that prize, at ang prize na yan, alam natin, yan ay nasisira. Pero anong sabi diyan sa kasunod? Everyone who competes in the game, ang ginamit diyang salita is exercises self-control in all things. Sa ibang salin yan is train. Hindi lang ito simpleng pag-exercise.
Naalala ko yung laging kinukot sa atin na isang brother. Naalala ko, sabi niya, ang kaunting ehersisyo ay may kapakinabangan. Kaya maglaro tayo ng maglaro. Actually, hindi lang yung simpleng laro. Hindi lang yun magpapawis. Yun ay training. Yun ay pagdidisiplina sa ating sarili. Hindi lang ito basta ginusto. Kaya sabi diyan mga kapatid, every man, asa na yun? Everyone who competes in the game goes into strict training. They do it to get a crown that will not last. Pero tingnan, but we do it to get a crown that will last forever. Anong ibig sabihin yan? Kung ginagawa ito ng mga tao na gustong mapanalunan ang isang koronang nasisira, hindi ba mas dapat ginagawa ng mga anak ng Diyos ang pag-e-exercise, pagpipigil, self-control sa kanilang sarili? Bakit? Kasi yung ating mapapanalunan, it will last forever. Yung mga gustong manalo sa mga laro, nagkakaroon sila ng self-discipline. Sino nakakapanood sa TV yung anong tawag yung football? O yung stadium na malaki na ano? Panoorin nyo yan. Kapag nandun ka sa taas, makikita mo yung mga tao habang nanonood, sitting pretty, umiinom, kumakain. Pero alam nyo yung mga naglalaro doon, hindi nila na-enjoy yung na-enjoy ng mga tao sa taas. May kaibahan. Iba yung naglalaro, iba yung spectator. Diba? And we cannot blame people na hindi naglilingkod sa Panginoon kung gawin nila ang anumang bagay na naisin nila. We cannot blame them. Bakit? Because they are spectator. Pero ikaw na nakapasok sa kaharian ng Diyos, ikaw na nasa Panginoon, you should behave. We should behave. And we should learn to discipline. Yun yung bahagi natin. Ang matutunan nating i-train ang ating mga sarili. Bakit? Kasi sa ating panahon, alam natin mga kapatid, andyan ang lahat ng mga temptation ng kaaway. Kaya sabi ni Paul, I discipline myself. Alam niyo, brothers and sisters, kung atin titingnan, kagaya ng sinabi ko sa inyo, yung mga nanonood, they do not care what they eat. Doon sa laro. Pero kahit sa boxing, lahat yan, enjoy yan. Pero yung nandoon nakasali, sila itong nagdidisiplina. Well, I believe with all my heart, brothers and sisters, we are running the race. Tama ba? At sa panahon ng ating takbuhin, we should learn how to discipline ourselves. Huwag nating isipin, once saved, always saved. Yes, totoo. Ang isang ligtas ay ligtas na. Pero alam nyo, sabi ni Paul, ano kayang ibig niya sabing, baka ma-disqualified ako. Paul is not running para mapanalunan yung premium na yun. Kasi automatic given yun sa isang Kristiyanong makakatapos hanggang dulo, ang prize ay nariyan. Iba doon sa pinagtatalunan nilang isang corona lang. Mag-aagawan sila doon kung sinong first place. Sa atin iba. Pag narating mo yung dulo, andun yung prize. Pero while you are running, make sure na madisiplina ang iyong sarili. Bakit? Kasi baka ma-disqualified tayo. Ang isang Greek word noon, yung sabi ko ngang train, diyan kinuha yung salitang gymnaste. Yung, gymnast yan sa salitang doon kinuha yung salitang gymnasium, gymnastic. Training. At ang balikan natin yung puntahan natin saglit ang 1 Timothy 4:7-8. I pray na makatulong ito, mga kapatid, itong simpleng pagtuturo na ito. Sabi ito sa 1 Timothy 4:7-8. Basahin lang natin saglit. Sa New King James. NASB. O yan. For physical training is of some little profit, but godliness is profitable for all things, since it holds promise for the present life and also for the life to come. So yes, sabi niya, ang bodily discipline ay merong kaunting pakinabangan. Pero dito sabi niya, ang godliness is profitable for all things. Ano ibig sabihin mga kapatid? Alam niyo ba, isang bagay na napakalaga ay ang ating marating ang kalagayan na yan. Yung godliness.
piety, of course. At hindi mo ito makukuha sa pag-aaral lang ng Bible. Hindi natin ito makukuha sa pagkakabisado lang ng mga talata. Hindi ito nakukuha sa mga bagay na kagaya ng ginagawa ng isang kaisipan ng makatao na hinohon yung kanilang skills. Pero mga kapatid, alam nyo mga brothers and sisters kung bakit ginamit doon sa talata kay na yung train? Kasi kahit sa ating pagbabasa ng Bible, it requires discipline. Sino sa inyo rito nakakaranas kung kailan magbabasa ng Bible, tsaka inaantok? Ha? Wala magtataas? Number 1 ako niyan. Ganyan ako dati. Kung kailan ako nagbabasa, tsaka ako inaantok. Alam niyo anong sabi sa akin ni Pastor? Ginagawa niyong pampaantok ang Bible. Sabi ko, mali nga naman ah. Natutunan ko yan. Sabi ko, kailan? Then, I just realized, kailangan ko ng disiplina sa sarili. Kahit ang pagpupuri, kailangan ng disiplina. Lahat ng mga bagay, kahit sa panahon ng ating pananalangin. Brothers and sisters, sabi sa isang talata sa Psalms, Behold how good and how pleasant it is for brother who dwells together in unity. Hindi lang yun nagkaisa sa isang lugar. Sa panahon ng pagpupuri, napakalaga na nagkakaisang lahat na nagpupuri. Sa panahon ng pakikinig ng salita, napakalaga lahat ay nakikinig ng salita ng Diyos. And it requires self-discipline para hindi ka ma-distract. It requires self-discipline para yung isip natin hindi napapasok ng kung ano-ano. Napakalaga ng discipline. Pwedeng, pakinggan nyo ito, balik ako sa musician. Sino ba leader ninyo ngayon? Brother Benjo. Alam nyo ba si Brother Benjo pwedeng mag-implement. Mula ngayon, stick tayo. Alas 5 ang training natin. Halimbawa lang, rehearsal o practice. Alam nyo pwede niyang implement yun at susunod kayo? Bakit? Kasi mayroong naglagay ng tawag dyan, rule. And it's a kind of discipline. Pero ibang bagay, yung hindi lang niya sinet ang rule. Ibang bagay, kung matutunan mong i-train ang sarili mo na pumunta sa anumang oras na napag-usapan. Hindi, ang punto ko ibig sabihin ay ganito, mga kapatid. Merong pwede tayong mapalitang sumunod dahil merong ruler sa taas natin, pero iba yung sumusunod ka kasi natutunan mong sumunod. Do you understand? Iba yung bagay na natutunan mo at ang pagkakaroon ng self-discipline ay ganun lang pinapakita sa ating mga kapatid. Kaya nga, napakalaga nito sa isang Kristiyano. Bakit? Sabi ni Paul, I strictly discipline my body. Sa next, balikan natin yung ating teksto. Hindi ko masyadong abaan, ha? Sabi nito, therefore, I do not run like someone running aimlessly. I do not fight like a boxer beating the air. No, I strike a blow to my body and make it my slave so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize. So mayroon siyang ini-aim na prize. But I believe with all my heart, hindi talaga yung, kumbaga given na yung prize eh. Pero paano siya madi-disqualify? Sa pagtakbo. Di ba? Walang iniwan yan sa takbuhan. Alam niyo literal na takbuhan? Ang mananalo doon, given na yung prize, andun na yung prize. Tama? Pero pag na-disqualified ka, hindi mo makukuha yung prize. At yun yung tinitingnan ni Paul. Baka ma-disqualified ako. At hindi dito pinag-usapan ng kaligtasan, mga kapatid. Yan ang minsan nagiging problema ng iba. Porket ligtas na, nakakalimutan nila, okay na, sitting na. Pero iba si Paul, tinitrain niya yung sarili niya. Pinuput niya into subjection yung mga gawa ng laman. Sinisikap niya. Kasi yung pagkakaalam niya, sabi niya, meron prize na naghihintay sa akin, pero hindi ito basta na lamang makukuha. Kailangan ko i-disiplinahin ang sarili ko. Baka ma-disqualified ako.
Ang isang meaning pa ng discipline, hindi lang to put unto subjection. Ang isang meaning ng discipline is to train or develop. Especially self-control. Tinitrain mo ang sarili mo. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, yung pag-exercise, hindi ito simpleng exercise lang na maglalaro. May training ito. Any lack of self-control ay pwedeng magdala sa atin sa kapahamakan. That is why, brothers and sisters, kung ating titingnan, balikan ko yung ating pinag-uusapan kanina, kung nagagawa ng mga atletang disiplinahin ng kanyang sarili para lamang mapagwagian ang gintong medalya or sabihin na nating belt or sabihin na nating trophy, naniniwala ko, tayo ay mas dapat matutong magdisiplina ng ating mga sarili. At hindi ako, kumbaga sa aking obserbasyon mga kapatid, yung mga nagagamit ng Panginoon, yung mga umabot ng panahon, tapos pag nagkakausap mo, yung wisdom hindi mo may paliwanag, hindi yun nila natutunan ng isang araw lang. Pag nakakausap mo yan sila, magkikwento yan. Naalala ko yung isang testimony ng isang sister dito. Hindi ko na lang banggitin yung pangalan. Sabi niya, nung panahon ng gawain. In fact, kahit sa amin, sabi ng isang brother, sister, gawa tayo ng isang negosyo. Ano negosyo? Ito, tinda tayo ng manok. Para kumita ka, ganito, ganyan, ganyan. Unang bukas, ang lakas ng manok. Fried chicken. Ubos. Kumita ng maganda. Susunod na linggo, pangatlo, pangapat, humina. Sabi ko, ano nangyari? Pastor, nung tinayo naman talaga namin yan, hindi naman talaga yun ang pinakagol Suporta lang bakit ano nga nangyari? Paano? Lunes, magbubukas maghapon, di kikita. Martes, practice. Miyerkules, gawain. Huwebes, magbubukas uli. Biyernes, gawain. Sabado, practice. Sunday, gawain. Sabi niya, 2 araw lang. At mga kapatid, it's not an easy thing para magawa. Kung wala tayong disiplina, pwede nating i-grab ng i-grab yung isang bagay na akala natin ay maganda, pero pwedeng magdala sa kapahamakan. Ano nangyari? Yung kanyang negosyo, kumikita pa rin. Ang punto ko lang, ibig ko sabihin, hindi madali na i-close niya yung kanyang negosyo sa panahon nung malakas yung kita. Diba? Hindi ko naman sinasabing i-close natin lahat. The point lang is, yung kanyang ginawang discipline ba, hindi madali. Now, I'm talking about spiritual things. Kung nagagawa yan ng mga taong ganyan, hindi ba dapat sa mga spiritual things? Pag panahon na ng gabi, alam nating Sabado, naniniwala ko mga kapatid, napakalaga. It's closing time. Kailangan ko nang tapusin lahat. Sabi ko nga sa mga nanay, alam niyo, mga nanay, ang pinaka-busy sa bahay, para yung trumpo. Hindi pa tapos yung nagpaglalaba, nagluluto na naman, bibilib ka sa mga nanay. Habang namamalansya, iba pa yung biglang magtitingin sa niluluto. Napaka-busy. But brothers and sisters, kung walang disiplina ang mga nanay, mauubos ang maghapon nila, hindi pa sila tapos sa gawain. At pwedeng mawalan ang panahon, tayo ng panahon para sa Panginoon. Gusto kong sabihin sa inyo, may panahon ng pagtatrabaho, may panahon ng pamamahinga, may panahon para sa Panginoon. And it takes self-discipline. At naniniwala ko, kayo na nandito ay hindi basta-basta makakapagpatuloy maghapon mula kaninang umaga kung hindi natuturuan, nakokontrol ang sarili. Maaaring ang ilan sa inyo, meron pa sanang pupuntahan, meron pa sanang gustong gawin, but you just realize, panahon ito ng aking Panginoon. Yes, maaaring napagod ako. Hindi tayo gumalo na naman ako kanina. Okay na siguro yun. No. It takes discipline. Kaya para maisip mo na hanggang ngayon, dumalo ka. At hindi madali na maghapon maghihintay rito. Meron pa kayong block time na 3 hours. Maaaring iba sa inyo galing sa malayo. Anong gagawin ko sa 3 hours na paghihintay? It takes discipline. At kung wala ang pagmamahal sa gawain ng Diyos, mahihirapan tayo. Kaya salamat sa Diyos. Kung tayo ay naturuan ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos minsan offense talaga yan sa atin. Masakit yan minsan. Pero brothers and sisters, ganun ang salita ng Diyos. May mga bagay na kailangan nating makita, tanggapin. Bakit? Dahil para ito sa atin. Sabi ko nga sa iglesia, kapag nakakita kayo ng isang Kristiyano,
na pangaralan ng salita ng Diyos. I mean, sa iglesia, nakakita kayo ng isa, dalawa, iba yung kanyang nakikita sa pangaral, na pangaralan kayo lahat, isa, dalawa yung nakikita. Sabi ko, dalawa lang yan. Either mali yung preacher, or may mali sa puso nung nakikinig. Alin kaya ang mas bagay na kailangan makita, mga kapatid? But isang bagay alam ko, sa panahon na nangangaral ng salita ng Diyos, kahit minsan niyang masakit, kailangan din nating disiplinahin ang sarili natin para hindi mag-isip ng mga pangit na kaisipan. Di ba? Kasi ito'y salita ng Diyos. Kailangan nating i-discipline ang sarili natin. Oh, it is the Word of God. Be it unto me. Panginoon, sa akin yan. Naalala ko yung isang kapatid sa amin, habang ako'y nangangaral, hindi ko siya napapansin, nasa likod pala ng isang brother. Kasi nakatago siya ng gano'n. Totoo ito, sabi niya. Hindi ko pa yun napapansin noong una. Kasi nangaral ako, hindi ko naman alam, nangaral ako. Maya-maya, gumanon yung mata niya. Sabi ko, si brother pala yun ah. Wala lang ako. Maya-maya, natapos ang gawain, tumakbo sa pulpit, yakap siya sa akin, iyak ng iyak. Pastor, ano nangyari dito? Sabi niya, Pastor, kahit anong tago ko, tumutusok talaga yung salita ko, wala akong mapagtago, ako talaga tinatamaan. Pastor, masakit yung pinasabi mo. Pero sabi niya, pero natutunan kong tanggapin nito. Brothers and sisters, hindi madali tanggapin ang isang masakit na katotohanan. Pero dito, brothers and sisters, kung naririnig natin ang salita ng Diyos, we just don't expect na laging masaya, laging masarap. Minsan, yung masakit na katotohanan ay napapakinggan natin. But take it. Kahit mapait yan, pag nasa belly na natin yan, ibang hatid ng saya. Kaya kanina yung mga umawit, ay sarap umawit. Walang kapaitan, totoong masarap umawit. Pero pag merong hindi tama sa damdamin, kahit gaano kasaya ang awit, kahit malakas ang talon mo, kahit malakas ang palakpak mo, ang tinitingnan ng Diyos yung puso natin, hindi natin ito madadaya. You can fake your clapping hands. You can fake your jump, your sing. Pwede mo mapeke lahat yan. Pero God is looking in our heart. Alam ng Diyos kung tinatanggap natin ang salita niya o hindi. And I pray, brothers and sisters, ang mga nandito ay naturuan ng mga salita ng Diyos na disiplinahan. Na kapag may panahon ang ating mahal na pastor ay naninermon, tayo yung nagpapakumbaba, Lord, ako yan, nagkamali ako, nagkulang ako. At kung tayo naman ay nakakarinig ng mga encouragement, Lord, salamat sa iyong mga salita. Iyon yung magandang character ng isang Kristiyanong natuturuan. Kaya, isa sa pinakamahirap, brothers and sisters, kapag nakita natin itong sinabi ni Paul na baka ma-disqualified. And I believe, brothers and sisters, isa sa pinakamahirap sa atin ay pag tayo ay nare-rebuke at medyo marami ang nakakaalam. Yun yung isa sa pinakamahirap na pansin ko. Sa amin, kapag ako ay nagka-counsel, and then ang na-counsel ko ay alam niya na marami nakakaalam, napakahirap sa kanyang tumanggap ng pagtutuwid. Kasi ang gusto niya, walang masyadong nakakaalam. But you know, minsan, inaalaw ng Diyos na malaman ang ating mga kalagayan. Kailangan nating matutunan na matutunan na hindi mag-isip na parang sinisiraan ako. Hindi na yan totoo. Kung ano-ano nang sinasabi. Lagi na lang ako. Laging napapansin yan. Pero isang bagay na nakita ko, mga kapatid, napakalaga na kahit ang ating sarili, pag nag-iisip na ng hindi tama, may damdamin ng hindi tama, learn to tame these feelings. I-disiplinahin nyo ang sarili ninyo. Lalo na kung ang nangungusap ay lingkod ng Diyos. Kung mga deacons, mga elder, disiplinahin mo. Padala yan ng Diyos sa atin. Mahal ka ng Diyos at hindi niya hayaang manatili tayo sa mga maling kalagayan because God cares for our soul. Yan ang dahilan kung bakit minsan ang disiplina ay napakahalaga. Pero brothers and sisters, kapag hindi natin natututunang magdisiplina sa sarili natin, dumarating sa punto ang Diyos na ang nagdidisiplina. Tama ba?
Pag hindi natin natutunan, disiplinahin, hindi natin na-put into subjection, yung salata dyan sa verse 27, brothers and sisters, yung sabi ron, I myself keep in subjection, sa ibang meaning yan, mga kapatid, I give my body a black eye, o sa ilalim ng mata. Kasi boxing yung in-example niya dyan. Literal. Black eye yan. So yung anong tawag sa ganyang pananalita? Figure of speech, tama, di ba? Yung ganyang pananalita, ang ibig sabihin niyan, kapag itong aking katawan ay gumagawa ng mga bagay na hindi ka nais-nais, dinidisiplina ko ito. Sa mga anak ko sa bahay, alam niyo mga kapatid, hindi naman natin maiwasan kahit sa pagkain. Isa sa paborito kong ulam, toge. Tauge. Pag tauge, kahit gaano yung karami, ubos yan sa akin. Pero, may arthritis ako. Yung tauge, yun pa naman talaga yung pinakamasarap, lalo na pagluto nila mami, nila Sister Cha. Totoo yan. Ang sarap talaga ng tauge. Eto na ngayon. Kung kailan may nararamdaman, tsaka yung ulam, tauge. Tapos, parisan mo pa ng isda na bagoong, ginamo sa amin. Ewan ko lang kung hindi kakakain. Pero sabi ko, hindi. Kailangan kong pigilan yung sarili ko. Eto na ngayon, kakain na. Anong ulam ko? Sabi niyang asawa ko, eto na lang, pritong isda. Ayan, okay na sa akin. Sige, eto na ngayon. Habang kumakain, nandyan lang yung toge. Bahala ka na. Kain muna. Anong resulta? Eto, masakit. Kahit man kami ay kailangan mag-aral sa disiplina. Hindi po tayo mga perfect. Pero salamat, ang salita ng Diyos patuloy na nagpapaalala sa atin. And I take this as an opportunity. Napakabuti ng Diyos. Kasi pag nagkakamali tayo, may paalala agad. Pag may pagkukulang tayo, may mga paalala agad. Mga kapatid, para sa akin, mahal tayo ng Diyos. Amen? Kasi kung hindi tayo mahal ng Diyos, hahayaan ka niyang magpatuloy sa mga bagay na hindi kanais-nais. Pero kung nasusumpungan mo ang sarili mo na ang salita ng Diyos ay minsan ay alam mo na nagiging mabigat sa iyo, wag mo nang isipin na kung ano, sinumbong yata ni brother, sinumbong yata ni sister kay pastor. No. Pasalamatan mo ang Diyos. Panginoon, patawad sa pagkakamali, salamat, mahal mo ako. Kaya nung sinabi rito ni Paul na I myself keep in subjection, sinasaktan ko. Bakit? Kasi baka ma-disqualified ako. Ang salitang disqualified dyan, mga kapatid, ang isang meaning dyan ay, hindi ko alam kung nabasa ni Pastor Joe, to be shown counterfeit. Ibig sabihin, yung nadi-disqualified, hindi siya kasama talaga sa race. Di ba pag counterfeit, hindi totoo? Tama ba? Hindi ka kabahagi dyan. Disqualified. Kaya sabi ni Paul, ayokong ma-disqualified. Hindi totoo itong aking paglilingkod. Totoo itong aking, of course, ang goal ni Paul ay makamit yung godliness. Isa yun sa sinabi niya sa isang talata. Sabi niya, I trained myself because I wanted that prize. At hindi ako mapagkunwari. At ang isang Kristiyanong hindi mapagkunwari, mga kapatid, nakikita natin ang buhay niya habang tumatagal, natututunan niya kung paano magpatiano sa nais ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi naman natin ugali talaga ang magtipon every Sunday. Tama ba? Nasaan tayo dati? Ako, pag Sunday, alam nyo kung nasaan ako, bukod sa, ang katwiran ko, makapag-church lang ako ng 1 hour. Okay na sa akin. Magcha-church ako ng Monday, 1 oras, Sunday, Tuesday, Wednesday, sunod-sunod yan hanggang Sunday. Kasi yan ay panata ko na walang mintis na church. Pagdating ng Sunday, minsan 4 na oras ako nagcha-church. Ay 4 na ano. Pero maliban doon, ang buhay ko nasa court. Doon lang ako. Maglalaro ng basketball, agahan, tinapay, ice water, tanghalian, tinapay, ice water, hapunan, tinapay, ice water. Ang buhay ko nandun lang. Yun yung aking paraan. Every Sunday, iniisip ko, makapag-church lang ng 1 hour. Okay na yun. Pero brothers and sisters, by the grace of God, nung unang dalo natin, ano ba yan, 3 hours? Ang tagal naman.
Tama ba? Pero habang ikaw ay tinuturuan ng salita, nadidisiplina mo na yung sarili mo. Dati yung naiinip ka, minsan sabi mo, ang tagal naman matapos, hahabulin ko pa yung sugod bahay. Habulin ko pa yun. Di ba minsan ganun tayo? Pero habang tumatagal, hindi mo maipaliwanag sa sarili mo. Bakit na-enjoy ko na? 12:00 na pala. 12:30 na pala. And then hanggang tumagal, sinabi ni Pastor Joe, ay maghapon na tayo. Hindi na mahirap. Bakit na-disiplina mo na ang sarili mo? Alam mo na, araw ng Sunday, para ito sa Panginoon. Tabi kayo lahat dyan, lahat ng mga alalanin, lahat ng mga business, tabi lahat. Bakit? This is the day that the Lord has made. Kaya hindi na nagiging mahirap sa isang disiplinadong Kristiyano. Hindi na tayo maya-maya tingin, ang tagal naman. Ang isang disiplinadong Kristiyano, they will enjoy the Word of God. They will enjoy the presence of everyone. They will enjoy singing. They will enjoy clapping their hands. Di ba? Yan yung mga Kristiyanong natutong disiplinahin. Bakit? Kasi meron tayong gustong marating. Meron tayong gustong maabot. Meron tayong reward na naghihintay. Although we are not after the material things, pero hindi naman ang Diyos nagpapabaya sa pangailangan natin. Naalala ko, di ba? Sabi ko nga sa inyo, yung isang brother na na-convert sa atin, sabi niya, anong mangyayari sa buhay natin dyan? Puro na lang kayo church, 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 church. Sabi niya, patay tayo dyan. Sinabi niya talaga yun sa kuya ko, patay tayo dyan, puro kayo church. Nung siya ay na-convert, sabi namin sa kanya, namatay ka brother? Sabi niya, hindi. Sabi niya, hindi naman ako namatay. Sabi niya, namatay ako sa dating buhay, sabi niya. Ngayon, mga kapatid, ito ang dahilan kung bakit mahirap maunawaan ng mga tao yung ating ginagawa. Dahil ang nakakaunawa nito, sila itong bahagi talaga ng plano ng Panginoon. Kaya huwag kang magtaka kung bakit dumating ang panahon na tinawag ka, kung bakit dumating ang panahon tinuruan ka, dinisiplina ka, bakit? Kasi ito talaga ay bahagi ng pagtawag ng Diyos sa atin. Walang matured Christian na nakaabot sa kanyang kalagayan na hindi nakaranas ng pagdidisiplina. Lumaki tayong mga Kristiyano, ang mga anak natin, Ayan, Sister Luisa, ang daming kwento sa akin yan kung paano niya dinidisiplina ang mga anak niya. Sila Pastor Joe, ang daming kwento kung paano dinidisiplina ang kanyang mga anak. Pero ang paraan ng ating pagdisiplina, hindi dahil galit sa ating anak, kundi pagmamahal. How much more ang salita ng Diyos? Ang pag-ibig ng Diyos, walang higit, hindi kayang pantayan. Hindi siya masaya na tayo minsan ay napapaalalahanan. Hindi siya masaya na minsan tayo ay napapalo niya. Yung katulad ng isang brother, nagpatotoo sa amin, umiiyak siya. Sabi niya, Panginoon, sabi niya, patawad. Maraming beses ako nagmatigas. Hindi ko pinansin ang pinapasok sa puso ko ang salita ng Diyos. Anong sabi niya? Binigyan ako ng sakit ng Panginoon. Natanggal sa trabaho. Sabi niya, salamat na lamang, hindi ako inalis. Sabi ko, hindi ka talaga aalisin ng Panginoon. Bahagi ka niya. Paano mo matitiyak kung bahagi ka niya? Ang Diyos ay namamalo sa kanyang mga anak. Tama ba? Tingnan ninyo, mga kapatid. Hebrew 12, verse 7 hanggang 8. Basahin natin. Gaya ng sabi ko, kukunin ko lang yung kaisipan, hindi ko pahabain. Tatapusin ko na. Namiss ko yata yung oras. Hebrew 12, 7 to 8. Ayan yung bigyan ko na lang ng ilang mga bagay. And I pray na makita natin. Hebrew 12, verse 7 hanggang 8. 10 minutes. Ayan. It is for discipline that you endure. God deals with you as, paano tayo dinidil? With sons. For what son is there whom his father does not discipline? Sinong ama ang hindi dinidisiplina ang anak? Wala. Tama? Verse 9. Anong sabi diyan? But if you are without discipline, of which all have become partakers, then you are illegitimate children and not son.
Kaya mga kapatid, pasalamatan nyo ang Diyos kung ang church na ito minsan ay nagdidisiplina sa atin. Pero isang pinakamagandang bagay, matutunan din natin sa ating mga sarili, disiplinahin natin ang ating sarili. Alam nyo kung bakit? Kapag hindi, dumarating ang panahon, ang Diyos na ang dumidisiplina. At gusto kong sabihin sa inyo, masakit ang pagdidisiplina ng Diyos. Tama ba? Masakit yan. Pero isang bagay ang kailangan nyo maunawaan. Ang pagdidisiplina ng Diyos, sabi niya, as many as I love, I rebuke and chasten. Ang paraan ng pagdidisiplina ng Diyos ay may kasamang pagmamahal. Hindi ito galit. Hindi niya babawiin sa iyo kung ano man yung napag-usapan. Sinabi niya, ako na nagpasimula hanggang dulo. Itutuloy niya yan. Hindi niya babawiin sa iyo yun. Pero kailangan kanyang disiplinahin. But ang kanyang pagdisiplina, act of love. Mga kapatid, pasalamatan niyo ang Panginoon. Kung ang iglesia natin, ang mga lingkod ng Panginoon ay may mga panahong nagpapaalala. Mga kabataan, pasalamatan nyo yung mga magulang kung dinidisiplina kayo. I-appreciate ninyo. Kahit magalit na yung mama ninyo sa panahon ng panahin, huwag nyo tapusin agad ang pagkain. Pakinggan ninyo, it will benefit you. Hindi ito panahon ng pagtantrums, hindi yung panahon ng pagtatago. I-appreciate ninyo kasi yan ay paraan ng Diyos para tayo ay turuan. Diba? Kaya wag nating isipin na kapag tayo ay pupunta ng church, wag nating isipin na mayroon kang expectation na gusto mo. One time, nangaral ako sa church, mayroong isang sister, hindi maganda ang kanyang damdamin. Sabi niya, nung nakita ko, hindi pa tapos yung gawain, ay nawala na siya. Nag-usap kami. Sabi niya, paano ba naman? Nag-e-expect ako ng ganitong pangangaral, iba yung narinig ko. Sabi ko, sister, hindi tayo ang nasusunod sa nais ng Diyos na pangangaral. Pero kung nauunawaan mo yon, it will benefit you. Walang salita ng Diyos na hindi para sa kanyang anak. If you will just learn to appreciate, if you will just learn to discipline your mind, makikita mo, mga kapatid, walang salita ng Diyos na masasayang sa Kanya. Kaya brothers and sisters, purihin ang Diyos. Kung may mga tumatayo rito na nagpapaalalang mga nanay, nagpapaalalang mga manggagawa, higit sa lahat, kung narito ang ating manggagawa na nagpapaalala sa atin, yan ay padala ng Diyos para tayo ay maturuan. But brothers and sisters, wag na natin laging nasain na disiplinahin pa tayo palagi ng salita ng Diyos. ng Diyos sa pamagitan ng kanyang salita. Pag-aralan na nating turuan ang ating mga sarili. Nawa, matuto tayo enough. Diba? Huwag natin pilitin ang lahat kahit sa pagkain. Naalala ko, muntik ako mamatay sa pagkain ng guyabano. Dahil sa yung guyabano na ganyang kalaki, paborito ko, muntik ako doon. Inubos ko yun, nagtago ako. Kahit busog na ako, inubos ko. Hindi na ako makainga, nandito na yung pagkain. Minsan, maganda rin magsabing, I have enough. Tama ba? Learn, mga kapatid, dahil naniniwala ko, as I close, brothers and sisters, the Word of God may rebuke us. The Word of God may be hurt pag ating napakinggan, but I believe with all my heart, ito'y napakagandang bagay na ating matutunan. Kaya, kung kaya nyo nang umupo dyan ng 3 hours, bigyan nyo naman, i-treat nyo naman yung sarili nyo. Salamat. Dati 1 hour lang, hindi ako makatagal. Sa Katoliko nga lang, 1 hour ba? Kalahating oras. 30 minutes, hindi na kaya. Kung nagawa mong tumayo kanina, nagsimula kayo alas 9, inabot kayo ng 12, 12:30, aba, purihin ng Diyos. Ha? Naka-achieve ka ng isang magandang, mapasalamatan mo ang Diyos sa buhay mo. Pasalamatan mo. Ngayon, naghapon pa. Kung nagawa mong tumagal sa church mula kayo ng umaga hanggang ngayon, that's more than the reason para pasalamatan mo ang Diyos sa salita niya na nagtuturo sa atin. God bless you, brothers and sisters. I hope ang simpleng salita ng Diyos ay nagbigay sa inyo ng encouragement pagtuturo. Purihin ang Panginoon. Tayo magsitayo, mga kapatid. Glory to God. Hallelujah. Praise be to God.
Nasaan ang mga nadisiplina, natutunang disiplinahin ang kanilang mga sarili, mga kapatid? This is the time para tayo ay magpuri sa Diyos. Discipline your mind. Turuan natin na ang ating isip ay nakatuon lamang sa pagpapasalamat sa Diyos. Hallelujah. Ituon natin ang ating katawan na mag-respond sa pagpupuri sa ating Panginoon. Hindi natin kailangan laging sumigaw. Hindi natin kailangan laging mag-iyakan. Ang kailangan lamang ay ikaw, ang iyong puso, ay nakatune in sa ating Panginoon. Handa ka bang magpuri sa Diyos, mga kapatid? Awitin natin yung awit na nagsasabing, puso ko'y iyong sinisiyasat. Habang ating pinapasalamatan ang mga salita ng Diyos, pagtuturo niyo sa atin, Lord, marami pa akong dapat matutunan sa aking sarili. Lord, kailangan ko pang i-exercise ang pagdidisiplina. May mga panahon, O Diyos, sa panahon ng gabi, kung kailan na gusto ko nang manalangin, tsaka ako na inaantok, kaya namimiss ko ang panahon ng panalangin. Kung kailan gusto kong magbasa ng Bible, tsaka naman ako nabibisi. Panginoon, patuloy mo akong turuan na ma-put under control ang aking katawan. Mga nanay, hindi nauubos ang gawain sa bahay. Iwanan mo yan kapag nararamdaman mong tinatawag ka ng Panginoon upang manalangin, magpuri sa Kanya. That is the best thing that we can do sa hapong ito bilang pagtatapos. Nawa, magkaroon tayo ng pagkakaisa, bigyan lang ng kapurihan ng ating Panginoon. Awitin natin. Hallelujah, Lord. Yung chorus. Hallelujah. Awitin natin mula sa chorus. Salamat, Panginoon. Kilala mo. Kilala ba tayo ng ating Panginoon? Hallelujah. Walang bagay na manilihim sa Diyos. Nasaan ang mga anak ng Diyos? I-tune in natin ang ating mga puso, ang ating mga isip, ang ating katawan sa pagbibigay ng nararapat na kapurihan sa Diyos. Salamat sa iyo. Let's sing the first stanza. Puso ko'y iyong sinisiyasat. Sino magsasabing salamat, Panginoon? Hallelujah. Buhay ko'y iyong alam. Glory to God. Ang lahat ng lihim. Oh, yeah. Walang manilihim sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita. Salamat sa mga pagtuturo. Salamat sa mga lingkod mo, O Diyos, na ginagamit sa iglesyang ito. Salamat sa mga magulang na hindi nagsawa na magturo. But Lord, higit sa lahat, patuloy mo kong turuan na disiplinahin ang aking sarili. Salamat, Panginoon. Kilala mo ako. Glory to God. Ang lahat ng bagay ay ibigay sa'yo. Salamat, Panginoon. Tinutuloy mo ako. Thank you, Lord. Ikaw lamang ay alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo. For the last time, let's sing the chorus. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon. Salamat sa pagtuturo, sa pagdidisiplina. Salamat sa pag-ibig, Panginoon. Hallelujah. Sa'yo.